Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kasunduang babago sa lahat? May mga pagkakataong ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa tamis ng pagsuyo, kundi sa pait ng isang obligasyon. Sabi nila, ang pagsasakripisyo ang sukatan ng tunay na pagmamahal. Ngunit paano kung ang sakripisyong yon ang mismong magiging mitya ng apoy na susunog sa iyong buong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Tala at ang kanyang pagpasok sa isang kasal na ang tanging pangako ay pighati. I now pronounce you husband and wife. Ang mga salitang yon mula sa pari ay hindi naghatid ng ligaya sa puso ni Tala, kundi isang malamig na kirot na gumapang mula sa kanyang dibdib hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri. Ang bigat ng kanyang puting trahe de boda ay tila naging doble na para bang pasan niya ang buong mundo sa kanyang mga balikat. Isang peking ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi habang hinaharap niya ang mga kamera at ang daan-daang bisitang nagpapalakpakan. Mga palakpak na para sa kanya ay parang mga dagundong ng kulog, isang hudyat ng paparating na unos sa kanyang buhay. Ang bawat flash ng kamera ay tila isang kidlat na gumuguhit ng linyang naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa bago niyang kulungan. Ang simbahan ay marangya. Libo-libong puting rosas ang nakapalibot sa kanila, ngunit para kay Tala, wala itong halimuyak. Ang tugtog ng organo ay marilag, ngunit para sa kanya, isa lamang itong ingay. Lahat ay isang magandang palabas, isang perpektong kasinungalingan. Sa kanyang tabi, sa isang mamahaling wheelchair, nakaupo ang kanyang asawa, si Kislap Imperial, ang tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa bansa. Guwapo pa rin ang kanyang mga katangian, ngunit ang kanyang mga mata ay walang emosyon, nakatitig lamang sa kawalan. Isang estatwa, isang magandang palamuti sa tabi niya. Nagsimulang magbulungan ang mga tao habang tinutulungan ni Tala, ang isang nurse, na itulak ang wheelchair ni Kislap palabas ng simbahan. Kawawang Tala, napakaganda pa naman sana. Isinuko ang kinabukasan para lang sa pera. Ibinenta ng sariling ama. Tingnan mo ang Donya, parang papatay ang mga tingin. Hindi na lamang niya pinansin ang mga yon. Matagal na niyang inihanda ang sarili para sa mga salitang mas masakit pa sa sampal. Ang mahalaga ay mailigtas niya ang kanyang ama mula sa pagkakakulong. Ito ang kasunduan, ang kanyang kalayaan para sa kalayaan ng kanyang ama. Pagdating sa reception, sinalubong sila ng matriarka ng mga imperial, si Doña Consolacion. Nakasuot ito ng isang itim na bestida na lalong nagpatingkad sa kanyang malamig at mapanuring aura. Sa lieg nito ay nakasabit ang isang kwintas na kumikinang sa ilaw, ngunit walang kasing lamig ng kanyang mga mata. Tala, sabi ng matanda. Ang boses ay matigas at walang bahid ng anumang init. May kinuha itong isang maliit na kahon mula sa isang alalay. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang kwintas na diamante, isang family heirloom ayon sa narinig niya. Isinuot ito ni Doña Consolacion sa kanyang leeg. Ang lamig ng mga diamante ay parang yelo sa kanyang balat. Ang kwintas na yan ay simbolo ng pangalan ng aming pamilya. Mariing bulong ni Doña Consolacion, sapat lang para marinig ni Tala. Ingatan mo, at huwag na huwag mong dudumihan ang pangalan ng mga imperial. Iyon ay hindi isang bilin, isa yung babala. Tumango lamang si Tala, hindi magawang magsalita. Habang tinutulak nila ang wheelchair ni Kislap patungo sa kanilang mesa, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga kamay. Napapitlag si Tala sa lamig ng balat nito. Walang init, walang buhay, walang anumang reaksyon. Muli, isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Ito na ang kanyang magiging buhay. Ang mag-alaga sa isang lalaking hindi man lang alam na naroroon siya. Ang gabi ay lumipas na parang isang panaginip, isang masamang panaginip. Pagkatapos ng reception,
Dinala sila sa Hacienda de Luz Viminda, ang mansyon ng mga imperial. Ang laki at gara nito ay nakakalula, ngunit ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Ang silid na para sa kanila ay mas malaki pa sa buong bahay nila noon. May isang malawak na kama sa gitna at sa isang tabi ay isang hospital bed kung saan maingat na inihiga ng mga nurse si Kislap. Matapos siyang bihisan at ihanda para sa pagtulog, isa-isa silang umalis. Iniwan si Tala sa gitna ng malawak na silid, siya at ang kanyang asawa. Isang asawang natutulog o marahil ay gising ngunit walang malay sa mundo. Lumapit siya sa bintana at tinanaw ang malawak na lupain ng hasyenda sa ilalim ng buwan. Isang napakagandang kulungan. Dito na ba siya mamamatay? Sa piling ng isang estranghero? Hindi niya na napigilan ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sunod-sunod itong pumatak sa kanyang mga pisngi. Walang tunog. Tanging ang bigat sa kanyang dibdib, ang kanyang naririnig. Umiyak siya para sa kanyang mga pangarap na gumuho, para sa kanyang kalayaang ipinagkait, at para sa kanyang amang naging dahilan ng lahat ng ito. Napaupo siya sa sahig, yakap ang kanyang mga tuhod, hinahayaang dumaloy ang lahat ng sakit. At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mahinang kaluskos ang bumasag dito. Napatigil siya sa pag-iyak. Itinaas niya ang kanyang ulo, pinakiramdaman ang paligid. Baka guni-guni lang niya, baka isang daga. Ngunit muli niya itong narinig. Isang tunog na parang paggalaw ng tela sa kama. Mula sa kama, kung saan nakahiga si Kislap, naniga si Tala sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng malakas na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot at pagtataka. Nakatuon sa madilim na anyo ng kanyang asawa sa higaan. Nanatiling nakatitig si Tala sa madilim na anyo sa kama. Ang kanyang paghinga ay pigil na pigil. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa nakakabinging katahimikan ng silid, ang kaluskos. Sigurado siyang naririnig niya iyon. Hindi ito gawa-gawa ng kanyang isip. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang kwarto, tumayo siya. Bawat hakbang niya sa malamig na sahig na gawa sa narra ay maingat at walang tunog. Paglapit niya sa kama, sinilip niya ang kanyang asawa. Walang nagbago. Nakapikit pa rin ang mga mata ni Kislap. Ang kanyang paghinga ay mabagal at regular. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa ibabaw ng kumot, ganap na walang galaw. Ang lahat ay nasa perpektong kaayusan na para bang hindi man lang siya gumalaw ni isang pulgada. Napabuntong hininga si Tala. Marahil ay pagod lang siya. Marahil ang kanyang isip ay niloloko na siya dahil sa lahat ng pinagdaanan niya. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kinukumbinsi niya ang sarili na isa lamang iyong ilusyon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na binhi ng pagdududa ang nagsimulang tumubo. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang paulit-ulit at nakakabagot na routine. Ang Hacienda de Luz Viminda ay isang kulungang ginto. Malaya siyang nakakagalaw. Ngunit ang bawat kilos niya ay tila may mga matang nagmamasid. Ang mga kasambahay ay magagalang ngunit malalamig. At higit sa lahat, nandoon palagi ang mapanuring tingin ni Doña Consolacion. Ang almusal, ang pinakamahirap na parte ng araw. Isang mahabang lamesa na puno ng pagkain, ngunit ang hangin ay palaging mabigat sa tensyon. Tala, wika ng Doña isang umaga, habang pinapanood siya nitong magsali ng kape. Ang isang imperial ay hindi humahawak ng tasa sa ganyang paraan. May tamang etiketa sa lahat ng bagay. Hindi na lamang umimik si Tala at maingat na inayos ang kanyang pagkakahawak sa tasa. At siguraduhin mong napapalitan ang bulaklak sa tabi ng kama ni Kislap araw-araw. Dagdag pa nito, hindi man lang inaalis ang tingin sa kanya. Kahit hindi siya nakakakita, ayokong isipin niyang
Pinapabayaan siya ng kanyang asawa. Bawat salita ay isang patutsada. Bawat utos ay isang paalala ng kanyang posisyon sa pamilyang iyon. Isa lamang siyang bayarang tagapag-alaga na nagkataong asawa ang tawag. Isang hapon, habang nag-iisa si Tala sa hardin, isang boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Malalim yata ang iniisip mo, Hija. Paglingon niya, nakita niya si Silas Imperial, ang tiyuhin ni Kislap. Siya ang kapatid ng yumaong ama nito. Ngiti nito ay palaging tila maamo, at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. Siya lamang sa pamilyang yon ang nagpakita sa kanya ng kabaitan. Tito Silas, magalang niyang bati. Huwag kang mag-alala sa aking kapatid, sabi nito, umupo sa tabi niya. Si Konsolasyon ay sadyang ganyan lamang. Mahigpit, ngunit nasa puso niya ang kapakanan ng pamilya. May iniabot itong isang libro sa kanya. Nakita ko ito sa aklatan. Naisip kong baka gusto mong basahin para malibang ka. Isang nobela ng pag-ibig. Napakabalintuna. Salamat po, sabi na lamang niya. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Patuloy ni Silas, ang boses ay puno ng pag-unawa. Pero tandaan mo, narito lang ako. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Ngumiti si Tala, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay may kakaibang kaba siyang naramdaman. May kung anong hindi tama sa paraan ng pagtingin ni Silas, na para bang sinusuri siya nito, na para bang ang bawat salita nito ay may mas malalim na kahulugan. Nang hapong iyon, dinala niya ang libro sa silid nila ni Kislap. Umupo siya sa isang silya sa tabi ng kama nito at nagsimulang magbasa ng malakas. Isa na itong nakasanayan niya. Kahit hindi siya sigurado kung naririnig siya nito, ang tunog ng kanyang boses ay nagbibigay ng kahit kaunting buhay sa tahimik na silid. Habang nagbabasa siya ng isang eksena tungkol sa dalawang nagmamahalang nagkahiwalay, napansin niya ang isang bagay. Isang halos hindi mahahalata, ngunit siguradong pagbabago sa paghinga ni Kislap. Tila ito bahagyang bumilis at pagkatapos ay bumagal muli. Napatigil siya. Kislap? Mahina niyang tawag. Walang sagot. Ang mukha nito ay nanatiling parang isang maskara. Marahil, guni-guni na naman niya. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagbabasa, ngunit ang kanyang isip ay hindi na mapakali. Kinabukasan, habang inaayusan niya ang damit ni Kislap, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa kanyang mundo. Ang singsing sa kanyang daliri, ang simpleng wedding band na isinuot sa kanya sa araw ng kasal, ay biglang dumulas. Gumulong ito sa sahig at pumasok sa ilalim ng kama. Naku! Bulong niya sa sarili. Lumuhod siya upang kunin ito. Pag-abot niya sa ilalim ng kama, aksidenteng nasagi ng kanyang kamay, ang kamay ni Kislap na nakalaylay sa gilid ng higaan. At doon niya nakita yon. Isang mabilis, halos hindi makitang pagkurba ng hintuturo nito. Isang kibot, isang galaw. Napauwang ang kanyang bibig, nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo ba ang nakita niya? Hinawakan niya ang kamay ni Kislap. Ang kanyang puso ay dumadagundong. Kislap, naramdaman mo ba ako? Ang kamay sa hawak niya ay nanatiling malamig at walang buhay. Sinubukan niyang pisilin ito, walang tugon. Sinuri niya ang bawat daliri nito, walang galaw. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Nababaliw na ba siya? Ang pag-asang makakita ng kahit anong senyales mula sa asawa niya ay nilalaro na yata ang kanyang isipan. Nang gabing iyon, habang hinahanda niya ang hapunan, tinawag siya ni Doña Consolacion. Tala, sabi nito, ang mukha ay seryoso. Simula bukas, hindi na si Nurse Gina ang mag-aalaga kay Kislap. Pinauwi ko na siya. Nagulat si Tala. Po? Bakit po? May nagawa po ba siyang mali? Si Nurse Gina ay mabait at matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Umiling ang matanda. Wala. Kailangan lang natin ng pagbabago. Tumingin ito sa kanya ng diretso.
Ang tiyuhin niyang si Silas ay may inirekomendang mas magaling. Bukas na bukas din ay darating siya. Isang malamig na kaba ang biglang gumapang sa buong katawan ni Tala. Si Silas, ang yaya na inirekomenda ni Silas. Bigla, ang lahat ng maliliit na piraso ng pagdududa na kanyang naramdaman. Ang kaluskos sa gabi, ang pagbabago sa paghinga, ang paggalaw ng daliri, at ang kakaibang kabaitan ni Silas ay nagsimulang magkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawang nakakatakot at hindi niya maintindihan. Isang taon na ang lumipas mula nang si Tala ay maging isang imperial. 365 araw ng mga almusal na puno ng tensyon, mga hapunan sa katahimikan, at mga gabing walang katapusan kung saan ang tanging kasama niya ay ang mahinang paghinga ng kanyang asawang walang malay. Ang bagong yaya na inirekomenda ni Silas ay mas mahigpit pa kaysa sa dati. Ang bawat kilos ni Tala sa loob ng silid ay tila binabantayan. Nawala na ang mga pagkakataon niyang makalapit ng husto kay Kislap. Nawala na ang mga sandali kung saan tila nararamdaman niya ang mga lihim na senyales nito. Ang binhi ng pagdududa na itinanim sa kanyang isip noong unang gabi ay dahan-dahang natabunan ng araw-araw na realidad. Baka nga, guni-guni lang niya ang lahat. Baka nga, sa sobrang pag-asam niya ng pag-asa, ay lumilikha na lamang siya nito sa kanyang isipan. Hanggang sa isang umaga ng Martes, nagising si Tala na may kakaibang pakiramdam, isang pagkahilo at pagbaliktad ng sikmura na hindi niya pa naramdaman dati. Mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo, halos hindi na umabot sa inidoro. Nang iluwa niya ang lahat ng laman ng kanyang tiyan, napasandal siya sa malamig na pader. Habol ang kanyang hininga. Baka sa nakain ko lang kagabi, bulong niya sa sarili. Ngunit nang maulit iyon kinabukasan at sa susunod pang araw, isang bagong kaisipan ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang kaisipang imposible, ngunit kasabay nito'y nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba at pag-asa. Naghintay siya ng pagkakataon. Isang hapon, nang ang lahat ay abala sa hasyenda, nagdahilan siyang masakit ang ulo at kailangan ng gamot mula sa botika sa bayan. Sa kanyang pag-aalinlangan, pinayagan siya ni Doña Consolacion, ngunit may kasama siyang driver na tila bantay niya. Sa botika, habang ang driver ay naghihintay sala, nanginginig ang mga kamay ni Tala na binili ang isang maliit na kahon, isang pregnancy test kit. Itinago niya ito sa kaibuturan ng kanyang bag na parang isang linakaw na alahas. Pagbalik sa hasyenda, dumiretso siya sa kanyang silid. Kislap was asleep. The new nurse was on her break. Ito na ang pagkakataon niya. Pumasok siya sa banyo, ang puso niya'y kumakarera. Sinunod niya ang mga panuto sa kahon at pagkatapos, naghintay siya. Ang 3 minutong paghihintay na yon ay tila mas mahaba pa sa 1 taon niyang paninirahan sa mansyon. At pagkatapos, dahan-dahan niyang sinilip ang resulta. 2 guhit. Positibo. Napatakip si Tala sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi, hindi ng lungkot, kundi ng purong nag-uumapaw na saya. Sa gitna ng kanyang madilim at walang pag-asang buhay, isang milagro ang nabuo. Isang maliit na binhi ng pag-asa. Hindi niya alam kung paano. Ngunit sigurado siya. Ang batang ito ay anak nila ni Kislap, isang alaala ng kanilang nakaraan bago pa ang lahat ng trahedya. Isang buhay na patunay na minsan nagkaroon sila ng isang sandaling totoo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon. Isang tunay, masayang ngiti. Ito ang kanyang lihim. Isang napakagandang lihim na magbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang bawat araw. Sa sobrang kagalakan, itinapon niya ang ginamit na test kit sa basurahan ng banyo at lumabas. Pakiramdam niya'y lumulutang siya sa hangin. Ngunit sa Hacienda de Luz Viminda,
Walang lihim na nananatiling nakatago ng matagal. Kinagabihan, habang tinutulungan niyang kumain si Kislap, isang katulong, si Elena, ang pumasok upang maglinis ng kanilang banyo. May kung anong nakita ito sa basurahan. Dinampot niya ito nang may pagtataka at nang makita kung ano iyon, nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis at walang imik, itinago niya ito sa kanyang bulsa at nagmamadaling lumabas. Hindi na malaya ni Tala ang lahat ng iyon. Ang kanyang buong atensyon ay nasa kanyang asawa at sa maliit na buhay na ngayon ay kanyang dinadala. Ang sumunod na oras ay ang pinakamasayang oras ni Tala sa loob ng hasyenda. Ngunit ang kaligayahang iyon ay biglang winakasan ng isang utusan ang kumatok sa kanilang pinto. Senyora Tala, pinapatawag po kayo ni Doña Consolacion sa sala. Kinabahan si Tala, ngunit sinubukan niyang maging kalmado. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan. Ang sala ay tahimik. Nakaupo si Doña Consolacion sa kanyang paboritong silya na parang isang reynang naghihintay sa kanyang nasasakdal. Ang kanyang mukha ay mas malamig pa kaysa karaniwan. Sa maliit na mesa sa kanyang tabi, nakapatong ang isang pamilyar na bagay, ang pregnancy test kit. Nanigas ang buong katawan ni Tala. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ano ito? Tanong ni Doña Consolacion. Ang boses ay mahinahon, ngunit may nakatagong bagsik. Hindi makapagsalita si Tala. Sumagot ka! Sigaw ng matanda. Ang kanyang kahinahunan ay biglang naglaho. Tumayo ito at hinarap si Tala. Huwag mong sabihing hindi ito sayo. Nakita ito ni Elena sa inyong basurahan. Sa akin po. Nauutal na sagot ni Tala. Isang matalim na halakhak ang kumawala sa mga labi ni Doña Consolacion. Isang halakhak na walang saya. Napakagaling. Napakagaling na artista. 1 taon ka pa lang dito, nagawa mo ng dungisan ang pangalan ng pamilya ko. Hindi po totoo yan. Ang batang ito, anak po ito ni Kislap. Depensa ni Tala. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ang sinabi niyang yon ay tila isang malaking insulto. Ang mukha ni Doña Consolacion ay namula sa galit. Lumapit ito kay Tala, ang mga matay nag-aapoy. Sinungaling. Alam ng lahat na pagkatapos ng aksidente, sinabi ng mga doktor na imposible nang magkaanak pa si Kislap. Imposible. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Tala. Ang sakit at gulat ay gumuhit sa kanyang mukha habang hawak niya ang namumulang pisngi. Ang lahat ng pag-asa at kaligayahang naramdaman niya kanina ay biglang naglaho, napalitan ng takot at galit. Tinitigan siya ni Doña Consolacion. Ang bawat salita ay parang laso na tumatagos sa kanyang puso. Haliparot! Sino ang ama ng dinadala mo? Ang sampal ni Doña Consolacion ay hindi lang sa pisngi ni Tala tumama, kundi sa buong pagkatao niya. Ito ang selyo sa kanyang bagong katotohanan. Isa siyang bilanggo, isang makasalanan sa mata ng pamilyang hindi naman niya piniling maging parte. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya pinayagang lumabas ng silid, maliban na lamang kung kakain. Mga pagkain na inihahatid na rin sa kanya kalaunan. Ang utos ay malinaw. Ikinukulong siya hanggang sa malutas. Ang kahihiyang idinulot niya. Ang kanyang malawak na silid-tulugan ay naging isang marangyang selda. Sa 2nd araw ng kanyang pagkakakulong, bumukas ang pinto. Pumasok si Silas Imperial. May daladalang isang tray ng prutas at isang nangiting puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Talahija, malumanay niyang sabi. Inilapag ang tray sa mesa. Pinakiusapan ko si Consolacion na payagan akong dalawin ka. Kamusta ang pakiramdam mo? Hindi sumagot si Tala. Nakaupo lamang siya sa tabi ng bintana, nakatanaw sa malayo. Anong sasabihin niya? Na durog siya? Na para siyang isang basahang itinapon matapos gamitin? Umupo si Silas sa silya sa tapat niya. Naiintindihan ko ang galit ni ate.
Napakahalaga sa kanya ng pangalan ng aming pamilya. Huminga ito ng malalim. Pero huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Susubukan kong ipaintindi sa kanya ang panig mo. Sa wakas ay lumingon si Tala. Isang maliit na kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang mga mata. Totoo po? Oo naman, sagot ni Silas. Ang kanyang mga mata ay tila mapagkakatiwalaan. Pero para matulungan kita, kailangan kong malaman ang lahat. Mayroon ka bang nakaaway dito sa hasyenda? Isang taong posibleng gustong gumawa ng kwento para siraan ka? Umiling si Tala. Wala po. Halos hindi nga po ako nakikipag-usap sa iba. Kahit sino? Giit ni Silas. Kahit isa sa mga hardinero o sa mga driver, minsan, ang mga simpleng ngiti ay nabibigyan ng ibang kahulugan ng mga taong may masamang hangarin. Biglang naalala ni Tala si Mang Lito, ang hardinero, na minsay binigyan niya ng gamot para sa ubo nito. Iyon lang. Ngunit sa paraan ng pagtatanong ni Silas, tila isang simpleng kabaitan ay maaaring maging isang malaking kasalanan. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Nakikita niya na ang patutunguhan ng usapang ito. May hinahanap si Silas na maisisisi. Wala po talaga. Mariin niyang sagot. Tumango si Silas, tila nasiyahan na. Sige Hija, maniwala ka sa akin. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Ngunit paglabas ni Silas sa silid, ang maamong nangiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang mapanuyang nangisi. Kinahapunan, narinig ni Tala ang boses ni Doña Consolacion mula sa pasilyo. Kausap ang hepe ng kanilang seguridad. Ang bawat salita ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Imbestigahan ang lahat ng lalaking empleyado? Utos ng matanda. Ang boses ay matigas at walang awa. Tingnan ang kanilang mga record. Alamin kung sino ang madalas na nakakasalubong o nakakausap ng babaeng yan. Gusto kong malaman kung sino ang ahas na nagtago sa aking pamamahay. Napahagulol na lamang si Tala. Ang kahihiyan, ang iskandalo. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hiniling na sana ay isa na lamang itong masamang panaginip. Gabi. Ang yaya ay tapos ng asikasuhin si Kislap at iniwan na silang dalawa sa silid. Sa sobrang bigat ng kanyang dibdib, lumapit si Tala sa kama ng kanyang asawa. Ito na lamang ang natitira sa kanya. Ang katawang walang malay. Ang taong hindi siya kayang husgahan. Hinawakan niya ang kamay ni Kislap. Malamig pa rin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito binitawan. Kislap! Simula niya ang kanyang boses ay basag dahil sa pag-iyak. Hindi ko na kaya. Ang mga luha ay muling dumaloy nang walang pahintulot. Pinagbibintangan nila ako. Ang sabi nila, niloloko kita. Na ang dinadala ko ay hindi sayo. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Pero hindi totoo yon. Alam mo yan, di ba? Naalala mo ba? Bago mangyari ang lahat, bago ang aksidente, may nangyari sa atin. Anak mo ito, Kislap. Anak natin. Ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang sakit, ang kanyang takot, ang kanyang pagtatanggol sa sarili sa isang taong hindi naman makakasagot. Hindi kita niloko, humihikbi niyang sabi. Kahit kailan, hindi ko magagawa yon. Maniwala ka sana sa akin. Ikaw na lang. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Ipinatong niya ang kanyang noo sa kanilang magkahawak na kamay. Ang kanyang mga luha ay tumutulos sa kumot. Ramdam niya ang ganap na pag-iisa, ang sukdulan ng kawalan ng pag-asa. At noon, naramdaman niya ito. Isang mahinang pagpisil. Napatigil siya sa pag-iyak. Itinaas niya ang kanyang ulo. Guni-guni lang ba niya iyon? Ngunit muli, itong nangyari. Mas malinaw sa pagkakataong ito. Ang mga daliri ni Kislap ay dahan-dahang humigpit sa paligid ng kanyang kamay. Hindi ito malakas, ngunit ito ay totoo. May intensyon.
Napatingin siya sa mukha ng asawa. Nakapikit pa rin ito. Walang pagbabago, ngunit ang pagpisil sa kanyang kamay ay hindi maikakaila. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok sa 1 segundo at pagkatapos ay kumabog ng sobrang bilis. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa silid. Ang pag-asang matagal na niyang ibinaon ay biglang nabuhay muli. Sumisigaw sa loob niya. Dahan-dahan niyang inalis ang kanyang kamay, nanginginig. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at tumingin muli kay Kislap na ngayon ay tila isang malaking misteryo sa kanyang harapan. Lumapit siya para ayusin ang unan nito. Ang isip ay gulong-gulo. Nang itaas niya ang unan, may naramdaman siyang isang maliit at matigas na bagay sa ilalim nito. Isang kapirasong papel na maingat na tiniklop. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, may isang salitang nakasulat sa pamilyar, ngunit nanginginig na sulat kamay. Isang salita na babago sa lahat. Magtiwala. Ang kadiliman. Ito ang aking mundo. Isang kadilimang hindi dahil sa kawalan ng ilaw, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang gumalaw. Ang katawan kong ito, ang aking kulungan, at ang aking isip, ang tanging malayang bilanggo sa loob nito. Naririnig ko ang lahat. Ang pagaspas ng hangin sa mga puno sa labas ng bintana, ang mga bulungan ng kasambahay sa pasilyo, ang bawat paghikbi, bawat pighating pinipigilan sa pagitan ng mga paghinga. Naririnig ko si Tala. Ang kanyang iyak kagabi ay parang mga karayom na tumutusok sa aking kaluluwa. Bawat hikbi niya ay isang sampal sa aking walang silbing pagkalalaki. Narito ako, nakahiga, isang inutil na piraso ng kasangkapan, habang ang babaeng pinangakuan kong proprotektahan ay dinudurog ng mga taong dapat ay pamilya ko. Anak mo ito, Kislap, anak natin. Ang mga salitang yon, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko na parang sirang plaka. At sa bawat pag-ulit, bumabalik ang isang alaala. Isang gabi, isang linggo, bago ang nakatakda kong proposal, isang malakas na ulan ang bumuhos kaya't hindi na siya nakauwi. Naroon kami sa aking rest house sa Tagaytay. Nakaupo sa harap ng fireplace, baso ng alak sa aking kamay, habang siya ay nakatingin sa apoy, ang refleksyon nito ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Ayokong matapos ang gabing ito, bulong niya. Hindi ito matatapos, sagot ko, hinahawi ang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ito ang simula. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kalmadong liwanag ng apoy at sa saliw ng patak ng ulan, nangyari ang hindi dapat. Walang pilitan, walang pagsisisi. Tanging dalawang pusong naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Ang gabing iyon ay ang aming lihim. Isang lihim na dapat ay susundan ng pangako ng habambuhay. Ngunit kinain ng trahedya ang pangakong iyon. Ngayon, ang bunga ng gabing iyon, ang anak namin, ang ginagamit nilang sandata para saktan siya. At ang nag-iisang utak sa likod ng lahat ng ito, ang aking sariling dugo, si Silas, ang aking mabait na tiyuhin, isang demonyong nagbabalat kayong anghel. Nakikita ko siya sa gilid ng aking mga mata kapag dumadalaw siya. Nakikita ko ang huwad na pag-aalala sa kanyang mukha habang kinakausap niya si Tala. Naririnig ko ang lason sa bawat salitang pagtulong na binibitawan niya. Hayop. Isa siyang hayop na nag-aabang sa dilim. Alam niyang ako ang target niya. Ang aksidente. Hindi iyon aksidente. At ngayon, si Tala at ang aming anak ang kanyang bagong laruan. Isang galit na nag-aapoy ang tanging nagpapanatili sa aking pag-iisip na buo. Ang galit na yon ang nagbibigay sa akin ng lakas. Bawat araw, kapag ang yaya na tauhan ni Silas ay nagbabasa ng magazine sa sulok o nagsa-cellphone, ginagawa ko ang aking mga ehersisyo. Mga ehersisyong walang nakakakita. Pinipilit kong igalaw ang dulo ng aking mga daliri sa paa. Ang pakiramdam
ay parang libu-libong karayom ang sabay-sabay na tumutusok dito. Ang pawis ay tumutulo sa aking sentido, ngunit ang aking mukha ay nananatiling isang blangkong maskara. Isa, dalawa, tatlo. Ganyan ang bilang ko sa isip ko. Bawat bilang ay isang maliit na tagumpay laban sa kulungang ito. Kagabi, nang hawakan ni Tala ang aking kamay at ibuhos ang lahat ng kanyang sakit, alam kong kailangan ko nang gumawa ng paraan. Ang kanyang desperasyon ang nagtulak sa akin na gawin ang pinakamapanganib na bagay. Pinisil ko ang kanyang kamay 1 beses, 2 beses. Ang buong lakas na naipon ko sa loob ng 1 taon ay ibinuhos ko sa simpleng galaw na yon. Isang sugal. Isang sugal na sana ay naintindihan niya. At ang sulat, iyon ang pinakamahirap. Isinulat ko yon 1 linggo na ang nakalipas sa isa sa mga gabing nagpapanggap na tulog ang yaya. Isang lapis na ninakaw ng aking loyal na physical therapist mula sa mesa at isang kapirasong papel. Inabot ako ng halos 1 oras para lamang maisulat ang isang salita. Ang bawat letra ay isang laban sa aking mga kalamnang ayaw sumunod. Pagkatapos, itinago ko ito sa ilalim ng unan, naghihintay ng tamang pagkakataon. Ang pag-iyak ni Tala kagabi, iyon ang pagkakataong yon. Ngayon, alam na niya. O sana, alam na niya na hindi siya nag-iisa. Nasa likod ng mga matang ito na tila walang buhay, may isang taong nakikinig, nagmamasid, at nagpaplano. Isang plano ng paghihiganti, isang plano para bawin ang lahat ng ninakaw sa amin. Bigla, ang aking pag-iisip ay natigil. Isang tunog mula sa labas, mga yabag, papalapit. Pamilyar ang bigat ng bawat hakbang, si Silas. Sa isang iglap, ang lahat ng tensyon sa aking mga kalamnan ay pinakawalan ko. Ang aking paghinga ay bumalik sa dati nitong mabagal at halos hindi maramdamang ritmo. Ang aking isip na kanina'y isang nagngangalit na bagyo ay biglang naging isang kalmadong karagatan sa ibabaw. Ngunit sa ilalim nito ay nag-uumapaw ang puot at isang malinaw na plano. Bumukas ang pinto, nananatili akong isang estatwa, isang perpektong pagkukunwari. Ngunit sa loob-loob ko, ako'y isang mandirigmang naghihintay ng tamang oras para sumugod, magtiwala. Paulit-ulit na binasa ni Tala ang salita sa maliit na papel hanggang sa halos mabura na ang tinta. Ang sulat kamay ay nanginginig. Halatang isinulat ng may buong paghihirap, ngunit walang duda. Iyon ang sulat ni Kislap. Ang parehong sulat na nakita niya sa mga lumang liham nito noong sila pa. Ang pagpisil sa kanyang kamay. Ang liham. Hindi siya nababaliw. Totoo ang lahat. Ang kaalamang yon ay hindi nagdulot sa kanya ng kapayapaan. Sa halip, ito'y nagtanim ng isang nakakabalisang katanungan sa kanyang isip. Kung si Kislap ay may malay, bakit siya nagkukunwari? At kanino siya dapat magtiwala? Sa mga sumunod na gabi, ang bintana ang naging kanyang himpilan. Mula roon, tinitingnan niya ang kadiliman ng hasyenda. Naghahanap ng kahit anong hindi pangkaraniwan. Kung may tinatago si Kislap, kailangan nito ng tulong mula sa labas. Imposibleng mag-isa lang niya itong ginagawa. Sa 3 gabi ng kanyang pagbabantay, may nakita siya. Isang anino. Isang lalaking maingat na naglalakad sa gilid ng hardin, malayo sa mga ilaw ng poste. Nakasuot ito ng simpleng jacket at may dalang gym bag. Huminto ito sa isang bahagi ng pader na natatakpan ng makapal na halaman ng bougainvillea. Sa isang iglap, nawala ito na para bang kinain ng dilim. Kinabukasan, nandoon ulit ang lalaki. Sa parehong oras, sa parehong lugar. At sa pagkakataong yon, nakikita ni Tala ang kanyang mukha nang tamaan ito ng sinag ng buwan. Hindi niya ito kilala. Hindi ito isa sa mga empleyado ng hasyenda. Isang plano ang nabuo sa isip ni Tala. Isang mapanganib ngunit kinakailangang plano.
Kinagabihan, naghintay siya. Nang makita niyang papalapit na ang anino, dahan-dahan at walang tunog siyang lumabas ng silid. Ang yaya ay natutulog na sa maliit na kwarto nito sa baba. Bawat hakbang niya sa pasilyo ay isang kalkuladong panganib. Nakarating siya sa hardin. Malamig ang hangin. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng akasya. Ang puso niya'y kumakabog sa kanyang lalamunan. Hinintay niyang makalapit ang lalaki sa pader. "Sino ka?" Mahinang tanong ni Tala. Sapat lang para marinig ng lalaki. Natigilan ito at napalingon. Ang mukha ay puno ng gulat at takot. Isa itong lalaking nasa edad 40. Mukhang simple at disente. Wala po. Naligaw lang po ako." Nauutal nitong sagot, handa nang tumakbo. "Hindi ka naligaw," sabi ni Tala. Dahan-dahang lumalabas mula sa kanyang pinagtataguan. Ang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang masamang intensyon. "Gabi-gabi kitang nakikita." "Hindi ko alam ang sinasabi mo," giit ng lalaki. Umatras ng isang hakbang. Kinuha ni Tala mula sa kanyang bulsa ang nakatuping papel. "Pinagkakatiwalaan ka niya," sabi niya. Inuulit ang salita sa liham. Ang mga mata ng lalaki ay nanlaki. Ang pagtanggi sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalinlangan. Tinitigan niya si Tala mula ulo hanggang paa. "Ako si Tala, asawa niya ako." Dagdag niya, ang boses ay nagsusumamo. "At dinadala ko ang anak niya. Tulungan mo ako. Kailangan kong malaman ang totoo." Ang huling mga salitang iyon, ang tila bumasag sa pader ng pag-iingat ng lalaki. Huminga ito ng malalim. "Ang pangalan ko ay Ben. Ako ang physical therapist ni Sir Kislap." Sa isang liblib na bahagi ng hardin, sa ilalim ng isang puno, isinalaysay ni Mang Ben ang lahat. Ang aksidente ay isang tangkang pagpatay. Si Kislap ay nagtamo ng matinding pinsala, ngunit hindi ito ganap na naparalisa. Ang kanyang paggaling ay milagro, ngunit mabagal. Napagdesisyonan nilang ilihim ito na magpanggap siyang ganap na inutil para hindi na siya muling subukang patayin ng kung sino mang may gawa nito, na pinaghihinalaan nilang walang iba kundi si Silas. Bawat salita ay parang isang piraso ng puzzle na nabubuo sa isip ni Tala. Ang lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Ang pagpapalit ng yaya, ang kabaitan ni Silas, lahat ay isang palabas. Kaya ba siya nagpapadala ng senyales?" tanong ni Tala. Tumango si Mang Ben. Alam niyang nasa panganib ka lalo na ngayon. Kailangan kanyang maging mata at tenga sa loob ng bahay at kailangan kanya para tulungan siyang bumilis ang paggaling. Mula sa gabing iyon, si Tala ay naging higit pa sa isang asawa. Siya ay naging isang lihim na kakampi. Kapag ang yaya ay wala o kapag ito'y mahimbing nang natutulog sa gabi, ang kanilang silid ay nagiging isang sikretong therapy room. Itinuro sa kanya ni Mang Ben ang mga simpleng ehersisyo. Sa simula, ang mga daliri lamang ni Kislap ang kaya niyang igalaw. Dahan-dahang ipinapatong ni Tala ang kanyang maiinit na kamay sa malamig na kamay nito. 1, 2, 3, bulong niya, habang tinutulungan itong ibaluktot ang mga daliri. Nakikita niya ang pagpipigil ng sakit sa mukha nito, ang pawis na namumuo sa noo nito. Ngunit sa mga mata nito, kahit bahagyang nakabukas lamang, nakikita niya ang isang determinasyong hindi kayang sirain. Ang kanilang komunikasyon ay walang salita. Isang mahinang pagpisil mula sa kanya ay nangangahulugang, "Kaya mo yan." Isang mas mahina pang pagpisil pabalik ay nangangahulugang, "Salamat." Isang gabi, habang tinutulungan niya itong iangat ng bahagya ang braso nito, nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong yon, wala ang maskara. Nakita ni Tala ang totoong Kislap, isang lalaking nasasaktan, natatakot, ngunit lumalaban. At sa mga mata niya, nakikita rin ito ang totoong Tala, hindi ang bayarang asawa,
kundi isang babaeng handang sumugal para sa kanya. Isang emosyon ang namuo sa pagitan nila, mas malalim pa sa awa, mas malakas pa sa obligasyon. Ito ay pag-unawa, pagtitiwala, isang kilig na isinilang sa gitna ng panganib. Ang kanilang mga lihim na sesyon ay naging kanilang santuwaryo. Ngunit isang umaga, ang kanilang munting santuwaryo ay nilagyan ng bantay. Nagising si Tala sa tunog ng isang drill mula sa labas. Pagdungaw niya sa bintana, nanlamig ang kanyang buong katawan. Dalawang lalaki ang nasa hagdanan, nagkakabit ng isang maliit at itim na bagay sa pader ng pasilyo. Isang bagong security camera na ang lente ay direktang nakatutok sa pinto ng kanilang silid. Ang security camera sa labas ng kanilang pinto ay parang isang mata ng demonyo. Laging nakabukas, laging nagmamasid. Bawat pagpasok at paglabas sa silid ay tila isang paglakad sa entablado. Bawat kilos ay sinusuri. Ang kanilang munting santuwaryo ay nabakuran ng takot. Masyado nang nagiging matalino ang ating pasyente, sabi ni Silas sa kanyang sarili isang gabi habang pinapanood ang live feed mula sa kanyang tablet. At ang kanyang asawa, hindi na siya mukhang isang kawawang biktima. Naramdaman ni Silas ang pagbabago sa hangin. Ang pag-asa, gaano man kaliit, ay isang apoy na kailangang patayin bago pa ito maging isang malaking sunog. Hindi na siya maaaring maghintay. Kailangan na niyang tapusin ang laro. Isang hapon, sa isang madilim na coffee shop sa bayan, kinita ni Silas ang isang lalaking may peklat sa kilay. Inabutan niya ito ng isang makapal na sobre. "Siguraduhin mong malinis ang trabaho," sabi ni Silas. Ang boses ay malamig. "Ideposito mo ang perang yan sa account na ibinigay ko. Pagkatapos, gusto kong makita ka ng ilang saksi na kausap ang isang hardinero mula sa hasyenda. Si Mang Lito, bigyan mo siya ng kaunting pera bilang tulong. Malinaw ba?" "Malinaw na malinaw, boss," sagot ng lalaki. Sabay ngisi at tago ng sobre. "At pagkatapos nito, magtago ka na. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin." Kinabukasan, ang bitag ay inilatag na. Pumasok si Silas sa opisina ni Doña Consolacion. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at pighati. "Tita Consolacion," sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Napatingin ang matanda mula sa mga papeles na kanyang binabasa. "Anong problema, Silas? Bakit ganyan ang itsura mo?" Inilapag ni Silas ang isang folder sa ibabaw ng mesa. "Ayoko sanang ipakita ito sa'yo, tita. Alam kong masasaktan ka. Ngunit bilang kapatid ni kuya, bilang tiyuhin ni Kislap, tungkulin kong protektahan ang pangalan ng pamilya natin." Napakunot ang noo ng Donya. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder. Sa loob, naroon ang isang bank statement. Isang statement ng isang account na nakapangalan kay Tala Bonifacio. Nakasaad doon ang isang malaking deposito, halos kalahating milyong piso, na pumasok 2 araw lang ang nakalipas. Kasunod nito ay mga litrato, mga malabong litrato, nakuha mula sa malayo. Makikita si Mang Lito na may kausap na isang lalaking hindi pamilyar at may inaabot itong pera. "Anong ibig sabihin nito?" tanong ng Donya, bagamat ang kanyang boses ay nagsimula ng manghina. "Nag-imbestiga ako, tita," malungkot na paliwanag ni Silas. Ang lalaking iyan ay isang kilalang fixer. May mga record siya. Ang pera, iyon ang bayad para manahimik siya. Ang utos ay nanggaling kay Tala. "Hindi ako naniniwala," mariing sabi ni Doña Consolacion, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. "Tita, pakinggan niyo po ako." Pagsusumamo ni Silas, lumuhod sa tabi ng kanyang silya. Si Tala, hindi lang siya nagtaksil kay Kislap. Isa siyang manggaganso. Isang ahas na inalagaan natin sa ating tahanan. Ginamit niya ang hardinero para makipag-ugnayan sa lalaki niya sa labas. At nang malaman niyang buntis siya, sinubukan niyang pagkakitaan ang sitwasyon.
Ito ay isang sindikato, isang planadong paninira sa ating pamilya. Bawat salita ni Silas ay isang patak ng lason na dahan-dahang kumakalat sa puso ni Doña Consolacion. Ang pagdududa na matagal na niyang pinipigilan, ang galit sa posibleng pagkakataksil, ay sinindihan ng ebidensyang nasa harapan niya. Ang pag-ibig niya sa kanyang anak at ang takot para sa karangalan ng kanilang pamilya ay bumulag sa kanya. Tumayo ang matanda. Ang kanyang mukha ay tila isang bato, matigas, malamig, at walang emosyon. Ang kaninang pag-aalinlangan ay napalitan ng isang nakakakilabot na katiyakan. Patawag niyo ang lahat, utos niya sa kanyang sekretarya. Ang mga kapatid ko, ang mga pinakamatatandang miyembro ng pamilya Imperial, sabihin mong mayroon tayong agarang pagpupulong, isang paglilitis. Nang gabing iyon, tinawag si Tala sa sala. Ang lugar ay puno ng mga taong ngayon lang niya nakita. Mga tiyahin at tiyuhin, mga pinsan ng kanyang biyanan. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na may pagkamuhi at pagkutya. Nakatayo si Doña Consolacion sa gitna. Hawak ang mga pekeng ebidensya. Tumingin ito kay Tala, hindi na bilang isang biyanan sa manugang, kundi bilang isang hukom sa isang kriminal. Tala Bonifacio Imperial, wika ng Donya, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na sala. Bawat salita ay isang hatol. Ikaw ay napatunayang nagkasala, hindi lamang ng pagtataksil, kundi ng paninirang puri at pandaraya laban sa pamilyang ito. Walang nagbigay kay Tala ng pagkakataong magsalita. Walang nagtanong sa kanyang panig. Ang desisyon ay nagawa na bago pa man siya makababa ng hagdanan. Ayon sa tradisyon at batas ng pamilya Imperial na isinulat pa ng ating mga ninuno, may isang parusa para sa ganitong uri ng kasuklam-suklam na kahihiyan. Patuloy ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Humakbang ito palapit kay Tala. Ang anino nito ay tila lumalamon sa kanya. Sa araw ng paghuhukom, bulong nito, ang bawat salita ay isang pangako ng isang bangungot. Aayusan ka namin, aahitan ang iyong buhok at ipapaanod sa ilog. Iyan ang parusa sa kahihiyan. Ang sala ng Hacienda de Luz Viminda ay hindi na isang lugar ng pamilya. Ito'y naging isang korte. Ang mga mamahaling muebles ay isinantabi, pinalitan ng mga hanay ng silya na inuukupan ng mga taong may dugong imperial. Ang kanilang mga mukha ay walang awa, mga hukom na matagal nang nagbigay ng hatol. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Tala. Nakasuot ng simpleng puting bestida na tila lalong nagpatingkad sa kanyang pamumutla. Ang bawat paghinga niya ay isang pakikibaka. Pakiramdam niya, lahat ng mata sa silid ay mga kutsilyong nakatutok sa kanya. Handa siyang pagpira-pirasuhin. Sa isang sulok, malapit sa malaking bintana, naroon si Kislap, nakaupo sa kanyang wheelchair. Walang pagbabago. Isa pa ring estatwa sa gitna ng kaguluhan. Ito ba ang pinagkatiwalaan niya? Isang katawang hindi kayang gumalaw para ipagtanggol siya? Ang pag-asang umusbong sa puso ni Tala, ilang araw na ang nakalipas ay unti-unting namamatay, nilalamon ng malamig na realidad. Si Doña Consolacion, nakasuot ng itim, ay tumayo sa harap na parang isang piskal. Sa kanyang tabi, si Silas, ang perpektong aktor, na ang mukha ay puno ng pekeng kalungkutan. Nandito tayo ngayong gabi, simula ng Donya. Ang boses ay matigas at formal, upang isagawa ang isang tradisyong matagal nang hindi natin ginagawa. Isang tradisyong kinakailangan upang linisin ang dungis sa pangalan ng ating angkan. Tumingin siya ng diretso kay Tala. Tala Bonifacio, ikaw ay binigyan ng pagkakataong mamuhay bilang isang imperial. Tinanggap ka sa pamamahay na ito, ngunit ang iyong ginawa ay isang hindi mapapatawarang paglapastangan. Hindi po totoo yan, mahinang sagot ni Tala. Ang boses ay nanginginig, ngunit may bahid ng paninindigan. Huwag ka nang magsalita.
sigaw ng isang matandang babae, isa sa mga kapatid ni Doña Consolacion. Wala kang karapatan. Si Silas ang humakbang pasulong, hawak ang folder ng mga ebidensya. Tita, mga kamag-anak. Simula niya, ang boses ay puno ng pighati. Buong bigat sa aking kalooban na ipakita ito. Ngunit ang katotohanan ay kailangang manaig. Isa-isa niyang ipinakita ang bank statement, ang mga litrato. Bawat isa ay isang dagok sa dibdib ni Tala. Isang perpektong bitag. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingang binuo ng napakagaling? Ito ay malinaw, patuloy ni Silas. Habang ang aking pamangkin ay walang kalaban-laban sa kanyang higaan, si Tala ay gumagawa ng paraan para sirain ang ating pamilya mula sa loob. Ang batang dinadala niya ay hindi isang imperial, ito ay isang bastardo. Ang salitang yon ay tumama kay Tala na parang isang bala. Napahawak siya sa kanyang tiyan na para bang poprotektahan niya ang kanyang anak mula sa masasakit na salita. Hindi, hikbi niya. Hindi totoo yan. Ang ama niya ay si Kislap. Isang kasinungalingan, sagot ni Silas. At ang perang ito ang patunay, bayad para sa kanyang katahimikan, o marahil, bayad para sa kanyang serbisyo. Nag-init ang mga tenga ni Tala. Ang kanyang takot ay unti-unting napapalitan ng galit. Itinaas niya ang kanyang baba at tiningnan si Silas ng diretso. Nagsisinungaling ka, mariin niyang sabi. At sino ang paniniwalaan nila, Tala? Mapanuyang sagot ni Silas. Ikaw na isang estranghero. O ako na kanilang kadugo. Tumingin si Tala sa paligid. Naghahanap ng kahit isang mukha na may bahid ng pagdududa, ng kahit kaunting awa. Ngunit wala siyang nakita. Tanging mga matang mapanghusga. Napatingin siya muli kay Kislap. Ang kanyang huling pag-asa. Umasa siyang may gagawin ito. Isang paggalaw, isang tunog, kahit ano. Ngunit nanatili itong walang kibo. Ang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ito na. Ito na ang katapusan. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang kanyang mga lihim na pagtulong, ang kanyang pagtitiwala. Lahat ay nauwi sa wala. Talo na siya. Tumayo si Doña Consolacion, senyales na tapos na ang paglilitis. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Ang tanging maririnig ay ang pag-iyak ni Tala. Ang hatol ay naibigay na, wika ng matanda. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Ihanda ninyo siya. Dalawang babaeng kasambahay ang nagsimulang lumapit kay Tala. Ang kanilang mga muka ay walang ekspresyon. Hahawakan na sana nila ang kanyang braso nang biglang, sandali. Ang boses ay mahina, garalgal, na parang isang makinang matagal nang hindi ginagamit. Ngunit sa katahimikan ng sala, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Ang lahat ay natigilan. Ang mga kasambahay na hahawak sana kay Tala ay naniga sa kanilang kinatatayuan. Ang lahat ng mga mata na kanina'y nakatutok kay Tala ay sabay-sabay na lumingon patungo sa pinanggalingan ng boses, patungo sa wheelchair sa sulok ng silid. Ang salitang sandali ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang hiwagang hindi kayang ipaliwanag. Para kay Tala, ang tunog na yon ay mas malakas pa sa isang pagsabog. Ito ang tunog ng imposible. Ang ulo ng lahat ay lumingon, kasama na ang sa kanya. Ang kanyang mga matang puno ng luha ay nakatutok sa lalaki sa wheelchair at pagkatapos, nasaksihan ng lahat ang isang milagro. Ang kamay ni Kislap na sa loob ng isang taon ay wala man lang buhay ay dahan-dahang gumalaw. Itinukod niya ito sa braso ng wheelchair. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila sumisigaw sa hirap. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ngunit hindi siya tumigil. Sa harap ng nanlalaking mga mata ng buong angka ng Imperial, sa harap ng mukha ni Silas
na biglang nabura ang pagkukunwari at napalitan ng purong pagkabigla at takot. Si Kislap Imperial ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang pagkakaupo. Ang bawat pulgada ng kanyang pagtayo ay isang tagumpay. Isang pagpapatunay nang sa wakas ay ganap na siyang nakatayo. Kahit na nanginginig at nakakapit ng mahigpit sa wheelchair para sa suporta, isang kolektibong paghinga ng gulat ang napakawalan sa buong silid. Ang sakit. Bawat himay ng aking kalamnan ay sumisigaw. Ngunit ang sakit na ito ay walang-wala kumpara sa sakit na nakikita ko sa mga mata ni Tala. Ang kanyang mga luha. Iyon ang aking lakas. Iyon ang aking apoy. Tumingin si Kislap sa paligid. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay ngayon nag-aalab sa galit at determinasyon. Ang kanyang tingin ay unang dumapo sa kanyang ina. Pagkatapos, kay Tala, isang tinging nagsasabing, tapos na ang paghihintay. At sa huli, ang kanyang mga mata ay dumapo kay Silas. Tito, sabi ni Kislap, ang kanyang boses ay garalgal pa rin, ngunit may diin na ngayon. Magaling, magaling kang umarte. Ang mukha ni Silas ay namutla na parang isang papel. Kakislap, paanong nabuhay ako? Pagpapatuloy ni Kislap. Iyan din ba ang tanong mo noong araw na sinira mo ang preno ng sasakyan ko? Naghintay ka ba ng balita na patay na ako? Nabigo kita, tito. Nabigo kita dahil mas matibay ako kaysa sa inaakala mo. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Anong pinagsasabi mo, pamangkin? Pagkakailan ni Silas, sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. Baka kung ano na ang epekto ng gamot sa'yo. Huwag ka nang magpanggap! Sigaw ni Kislap. Ang kanyang boses ay biglang lumakas. Alam ko ang lahat. Ang pagmamanipula mo kay mama. Ang paglalagay mo ng sarili mong tauhan bilang yaya ko para mabantayan ako. At ang pinakabago mong obra maestra, ang pag-setup mo sa asawa ko. Tumingin si Kislap kay Tala. Ang kanyang tingin ay lumambot. Ang batang dinadala niya ay anak ko. Bunga ng pagmamahalan namin bago mo pa man subukang kunin ang lahat sa akin. Walang katotohanan ang lahat ng yan. Desperadong sigaw ni Silas, tumingin sa kanyang kapatid. Konsolasyon, huwag kang maniwala sa kanya. Lasing siya sa gamot. Nakatingin si Tala sa lahat ng nangyayari na parang nanunood ng isang pelikula. Ang lalaking akala niya'y isang estatwa ay isa palang natutulog na leon na ngayon ay nagising na. Ang lahat ng kanyang tiniis, ang lahat ng kanyang panalangin ay nagkaroon ng katuparan sa sandaling iyon. Ngunit ang kasunod na nangyari ang lalong gumimbal sa kanya. Si Doña Consolacion, na kanina'y isang hukom na bakal, ay hindi nagpakita ng kahit anong gulat. Sa halip, isang kakaibang kalungkutan ang gumuhit sa kanyang mukha. Hindi siya tumingin kay Kislap, tumingin siya kay Silas. Alam mo, Silas, sabi ng matanda, ang boses ay kalmado na ngayon. Isang nakakakilabot na kalmado. May isang bagay na hindi mo kailanman naintindihan tungkol sa pagiging isang ina. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng senyales sa kanilang matandang mayordomo na nakatayo sa gilid. Ang isang ina, palagi niyang alam. Pinindot ng mayordomo ang isang maliit na remote control. Mula sa mga speaker na nakatago sa sala, isang boses ang umalingaw-ngaw. Ito ang boses ni Silas. Recording? Siguraduhin mong malinis ang trabaho. Ideposito mo ang perang iyan sa account na ibinigay ko. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin. Ang recorded na boses ni Silas ay sinundan ng boses ng lalaking may peklat. Ang buong usapan nila sa coffee shop, malinaw na malinaw. Nanigas si Silas sa kanyang kinatatayuan. Ang kulay ay tuluyang nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Doña Consolacion. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataksil, ngunit hindi pa doon natapos. Isang panibagong recording ang pinatugtog.
Boses muli ni Silas, kausap ang yaya na tauhan niya. Recording. Bantayan mo ang bawat kilos nila. Kahit anong kahina-hinala, i-report mo agad sa akin. Hindi pwedeng gumaling ang pamangkin ko. Naiintindihan mo? Ang pagsabog ng katotohanan ay hindi isang bomba. Ito ay isang serye ng mga pagsabog. Sunod-sunod, walang tigil. Ang maskara ni Silas ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Si Doña Consolacion ay lumapit sa kanyang kapatid. Ang bawat hakbang ay mabigat. Tumingin siya rito. Hindi na may galit, kundi may sukdulang awa at pagkasuklam. Akala mo ba hindi ko alam? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Mula pa noong araw ng aksidente, may nararamdaman na akong mali. Ang iyong sobrang pag-aalala, ang iyong mga mungkahi, lahat ay kalkulado. Akala mo ba hindi ko napapansin? Isang ina. Laging alam ng isang ina. Ang sala ay napuno ng kaguluhan. Ang mga bulungan ay naging hayagang sigawan. Ang mga mukha na kanina'y puno ng paghuhusga kay Tala ay ngayon nabaling kay Silas, puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwalang tingin. Hindi! Isang bitag ito! Gawa-gawa niyo lang ang lahat ng iyan. Sigaw ni Silas. Ang kanyang pagiging kalmado ay tuluyan ng gumuho at napalitan ng pagkasira ng bait. Tumingin siya sa mga kamag-anak nila. Naghahanap ng kakampi. Pamilya tayo. Hindi niyo ako pwedeng talikuran. Ngunit wala nang naniniwala sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw. Ang kanyang pagkakasala ay isiniwalat na sa lahat. Sa isang senyas ni Doña Consolacion, pumasok ang 2 security guard ng hasyenda. Walang seremonya nilang hinawakan ang mga braso ni Silas. Bitiwan niyo ako. Mga hayop kayo. Nagpupumiglas niyang sigaw, ngunit wala na siyang nagawa. Habang kinaladkad siya palabas ng sala, ang kanyang mga pagmumura ay umalingaw-ngaw hanggang sa tuluyan siyang mawala sa paningin. Ang haligi ng pagkukunwari ay bumagsak na. Sa pagkawala ni Silas, isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa silid. Ang lahat ng lakas na nagpatayo kay Kislap ay tila biglang naubos. Nanginig ang kanyang mga tuhod at kung hindi dahil sa wheelchair na kanyang kinakapitan, ay tuluyan na siyang babagsak. Kislap! Sigaw ni Tala. Mabilis siyang tumakbo palapit dito. Hindi na alintana ang mga taong nakatingin. Sinalo niya ang kanyang asawa, niyakap ito ng mahigpit. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng katawan nito, ang bigat ng pagod nito, ang pagtibok ng puso nito na kapwa puno ng tagumpay at pagkahapo. Salamat, bulong ni Kislap sa kanyang balikat bago ito tuluyang manghina sa kanyang mga bisig. Sa gitna ng lahat ng iyon, lumapit si Doña Consolacion. Ngunit hindi na ito ang reynang bakal na nakita ni Tala kanina. Ito ay isang ina, isang lola, na ang muka ay basang-basa sa luha. Tumingin siya kay Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya nakita dati. Pagsisisi. Talahija, sabi ng matanda. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Umiling si Tala. Paano? Bakit? Ang kalupitan ko sa'yo, ang bawat masasakit na salitang binitawan ko, lahat yun ay isang palabas. Pagpapatuloy ng Donya, ang mga luhay patuloy sa pag-agos. Nang magsimula akong maghinala kay Silas, alam kong kailangan kong protektahan ka, lalo na ang dinadala mo. Alam kong kung makikita niyang mahalaga ka sa akin, gagawin kanyang target. Naalala ni Tala ang bawat insulto, bawat paghamak. Lahat pala iyon ay isang baluti, isang mapait na gamot para iligtas sila. Kailangan kong ipakita sa kanya na wala kang halaga sa pamilyang ito, na isa ka lamang pagkakamali. Dahil sa ganoong paraan, hindi kanya gagalawin. Iyon lang ang naisip kong paraan para iligtas kayo habang palihim akong nag-iipon ng ebidensya laban sa kanya.
Hinawakan ng matanda ang kamay ni Tala. Patawarin mo ang isang ina na natakot para sa kanyang anak at sa kanyang apo. Patawarin mo ako. Hindi na napigilan ni Tala ang sariling mga luha. Ang galit at sakit na kinimkim niya para sa kanyang biyanan ay unti-unting natunaw. Napalitan ng pag-unawa. Niyakap niya ang matanda. Sa gitna ng gulo, sa gitna ng pagbagsak ng isang haligi, isang bagong pundasyon ang nagsisimulang mabuo. Ang ibang mga miyembro ng pamilya imperial ay isa-isang lumapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Nag-alok sila ng kanilang mga paumanhin, mga salitang hindi na halos marinig ni Tala. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang lalaking nasa kanyang mga bisig at ang bagong tuklas na pamilya na handang bumangon mula sa mga abo ng kasinungalingan. Agad nilang isinugod si Kislap sa Pag-asa Medical Center. Habang nasa biyahe, hindi binitawan ni Tala ang kamay nito. Nakita niya ang hirap sa paghinga nito, ang pamumutla ng kanyang mukha. Nanalo sila sa laban, ngunit ang digmaan para sa kanyang kalusugan ay hindi pa tapos. Pagdating sa ospital, mabilis itong inasikaso ng mga doktor. Naiwan si Tala at si Doña Consolacion sa labas ng emergency room, magkatabing nakaupo sa malamig na upuan, naghihintay. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang doktor. Ang mukha nito ay seryoso. "Kamusta po ang anak ko, Doc?" Agad na tanong ng Donya. Huminga ng malalim ang doktor. Stable na po siya. Ngunit, ang biglaang paggamit niya ng kanyang mga kalamnan matapos ang matagal na panahon ng inactivity ay nagdulot ng matinding strain. Nagkaroon ng pamamaga sa ilang bahagi ng kanyang spinal column. Masyado niyang pinilit ang kanyang sarili. Ano po ang ibig sabihin niyan? Nanginginig na tanong ni Tala. Tumingin ang doktor sa kanilang dalawa. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang ibig sabihin po niyan, ang proseso ng kanyang paggaling, maaaring bumalik sa simula. O mas malala pa, maaaring magkaroon ito ng permanenteng epekto. Ang mga salita ng doktor ay nag-iwan ng panandaliang takot sa puso ni Tala. Ngunit ang takot na yon ay hindi nagtagal. Kung nagawa nilang lagpasan ang 1 taon ng kasinungalingan at panganib, ano ang ilang buwan pa ng pagsubok? Sa pagkakataong ito, hindi na sila nag-iisa. Magkasama na sila. Lumipas ang 6 na buwan. Ang prediksyon ng doktor ay bahagyang nagkatotoo. Ang paggaling ni Kislap ay naging mas mabagal at mas mahirap, ngunit hindi ito bumalik sa simula. Dahil sa bawat araw ng therapy, sa bawat masakit na ehersisyo, mayroon na siyang Tala sa kanyang tabi. Isang Tala na hindi na isang bayarang asawa, kundi isang tunay na katuwang. Ang kanyang lakas, ang kanyang inspirasyon. Ang Hacienda de Luz Viminda ay nagbago na rin. Ang dating malamig at malungkot na mansyon ay unti-unting napuno ng init at bagong buhay. Ang mga bulungan ay napalitan ng mga halakhak. Ang mga peking ng ngiti ay napalitan ng tunay na pagmamalasakit. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa hardin, abala si Tala sa pag-aayos ng mga gamit na kanilang pinamili para sa paparating na pagdating ng kanilang anak. Isang maliit na kuna, mga maliliit na damit, mga laruan. Mula sa kanyang likuran, naramdaman niya ang pagyakap ng isang pamilyar na mga braso. Medyo nanginginig pa, ngunit malakas. Hindi na niya kailangan ng wheelchair. Isang saklay na lamang ang nagsisilbi niyang suporta. Mukhang may 1 taong sabik na sabik nang lumabas. Bulong ni Kislap, habang dahan-dahan niyang ipinapatong ang kanyang kamay sa malaking tiyan ni Tala. Naramdaman nila ang sabay na paggalaw ng sanggol sa loob. Napangiti si Tala at ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Kislap. Mana yata sa ama, biro niya. Sa di kalayuan, sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Doña Consolacion, ngunit hindi na ito ang matriarkang nakakatakot. Sa halip, isa na siyang lola na abala sa pagniniting ng isang pares ng maliliit na sapatos na gawa sa lana. Paminsan-minsan, sumusulyap ito sa kanila at isang ngangiti ng purong kaligayahan ang gumuguhit sa kanyang mukha.
Ang yelo sa kanyang puso ay tuluyan ng natunaw. Tumingin si Kislap sa mga mata ni Tala. Ang mga mata na dati salamin ng kalungkutan ay ngayon kumikinang na parang mga bituin. Tala, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng pagmamahal. Sa lahat ng nangyari, sa gitna ng lahat ng gulo at sakit, may isang bagay akong hindi nasabi sa iyo ng tama. Hinawakan niya ang pisngi nito. Salamat. Salamat sa hindi pagsuko. At mahal kita. Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ni Tala. Hindi mula sa isang kasunduan, hindi dahil sa obligasyon, kundi mula sa puso. Mahal din kita, sagot niya, habang isang butil ng luha ng kaligayahan ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Hinalikan siya ni Kislap, isang halik na naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan, ang pait, ang takot, ang pag-asa, at ang tagumpay, isang halik na selyo ng kanilang bagong simula. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, ginising ni Kislap si Tala. May gusto akong ipakita sa iyo, sabi nito. Dinala siya nito sa balkonahe ng kanilang silid. Ang parehong balkonahe kung saan dati mag-isa lamang siyang umiiyak. Ngayon, magkatabi na sila, magkayakap. Mula sa kanilang kinatatayuan, tanaw nila ang malawak na lupain ng hasyenda. At sa dulo ng abot-tanaw, ang kadiliman ng gabi ay unti-unting naglalaho, nagbibigay daan sa ginintuang sinag ng bukang liwayway. Ang buong hasyenda ay tila naliligo sa bagong pag-asa. Ang ganda! Bulong ni Tala. Hindi kasing ganda mo, sagot ni Kislap. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa tiyan ni Tala. At hindi kasing ganda ng kinabukasang bubuuin nating tatlo. Habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw, alam ni Tala na ang lahat ay nagbago na. Ang kasunduang may laso na minsay kanyang pinasok ay naging isang pangako ng walang hanggang pag-ibig. Ang kanyang sakripisyo ay naging kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang gabi ay tapos na. Ang kanilang mahabang, madilim na gabi ay sa wakas ay nagwakas na. At sa harapan nila ngayon ay ang pangako ng isang napakagandang umaga. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagbangon ni Tala at Kislap. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong walang sawang pag-antabay, sa pagsama ninyo sa bawat pagpatak ng luha ni Tala at sa bawat tahimik na pakikipaglaban ni Kislap. Habang binibigyan ko ng boses at buhay ang kanilang paglalakbay, hindi ko rin po maiwasang madama ang bigat ng kanilang mga pasanin at ang tamis ng kanilang tagumpay. Sapagkat ang kanilang kwento ay higit pa sa isang simpleng nobela. Ito ay isang paalala sa ating lahat na ang tunay na pag-ibig ay maaaring isilang sa gitna ng kasunduan at pait. At ito'y lalong tumitibay sa bawat pagsubok. Isang paalala na ang tunay na pagpapatawad sa sarili man o sa iba ang siyang susi sa kapayapaan ng puso. At higit sa lahat, isang paalala na gaano man kahaba o kadilim ang gabi, palaging may nag-aabang na bukang liwayway ng pag-asa. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Aling bahagi ng kanilang kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang baon ninyo mula sa kanilang paglalakbay? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa akin. Muli, ako po'y taos-pusong nagpapasalamat. Hanggang sa muli nating pagsasama sa panibagong kwento na ating bubuksan.